Welcome back guys! Ang destination natin for today's video ay sa Calorwega, Nasugbu, Batangas at malapit lang siya sa Tagaytay. Time check lang, 5:49 na ng umaga at namamaybay tayo ngayon sa South Luzon Expressway. So yun guys, natatanaw nyo na dun sa dulo yung Tagaytay Nasugbu Rotonda. Yan. Tapos yung building na yan na yung Fora Mall. So, yan. Ikot lang tayo dyan ng very light. Tapos, dire-diretso na yan. Tagaytay Nasugbu Highway na yan. Tapos, dun sa may boundary ng Tagaytay Nasugbu na Arco, dun sa may banda dun na yung papunta ng Calorwega. Ito na guys yung daan papasok ng Calorwega, no? Tapos, pag galing kayo ng Tagaytay Nasugbu Highway, pag lagpas nyo dun sa may boundary, yung may arco dun ng Welcome to Nasugbu, ilang meters lang, kakaliwa na kayo dun sa may Batulaw. Ito na yung tatahakin nyo. Hindi ko na napakita yung video kasi nakurap yung video ko nung pagpasok namin dito. Pero tingnan nyo naman, ang ganda ng view. Meron nga lang mga areas dito na medyo rough road pa, pero passable naman, tsaka two-way naman yan. So, nag-stop by lang kami sa may guardhouse para magbayad ng 30 pesos each na entrance fee. Tapos, siningil din kami ng 40 pesos for the parking. Pero, nung last time na pumunta kami dito, free naman siya. So, hindi ako sure kung depende siya sa nagbabantay or depende ba siya sa araw. Kasi, it's a Saturday today. Ito yung parking area sa may bandang Bukana. Pero, dun sa may bandang likod, malaki pa yung parking area dyan. Wait lang guys, bababa ako para maipakita ko sa inyo. Doon sa may Bukana sa unahan, yun yung entrance ng open parking area nila. Pero merong shortcut dito na pwede ka dito bumaba. Ayan no, baba ka lang dyan. Tapos yan, ayan na yung open area nila na parking space. Makikita nyo ang lawak-lawak nyan, oh, 'di ba? So ayan guys, so tara, umiinit na, kaya umpisahan na natin yung ating pag-i-explore dito sa Calorwega. So yan, dito muna tayo, no? Since ito yung pinakamalapit sa parking area, daanan na natin to. Hindi pa to yung mismong Calorwega Church, ha? Yung Transfiguration Church, dun pa yun sa may bandang dulo. So yung chapel na yan yung prayer house, hindi pa yun yung mismong church. Mamaya pupuntahan natin yun. Tapos dito sa side, ito yung mga listahan ng pwede nyo pang i-visit dito sa area, no? Ang daming magaganda dyan. Yung Koi Pond, puntahan natin yan. Tapos yung Hanging Bridge, tsaka yung Tent Chapel. So, tingnan natin kung ilan yung mapivisit natin today. Fly so much higher. Fly so much higher. Pasok muna tayo dun sa loob ng prayer house para mapakita ko rin sa inyo kung ano hitsura niya sa loob. Ito yung hitsura niya guys sa loob. Napakatahimik, tapos malinis, tapos simple lang talaga kasi parang altar siya. Tapos dito naman sa may bandang table, andyan yung mga envelopes para dun sa mga offering and donations, tsaka mga prayer request na rin. Tapos ihuhulog nyo siya dito sa ito, parang box na yan. Insert nyo lang doon. Yan. Tapos, yun, kung may mga prayer request kayo, sulat nyo lang doon sa envelope. Tapos, donation naman is, hindi naman siya mandatory. Nasa sa inyo na yun kung magkano. So, yan guys. Paglabas mo dito, ang sarap talaga ng pakiramdam. Kasi tingnan mo, ang ganda talaga ng nature, ng sky. Tingnan nyo naman yung view. 'Di ba? Buti maganda yung panahon ngayon. Kaya tara, puntahan na natin yung ibang ano nila. Amenities dito. Dito sa may bandang right side, ito yung pathway papunta dun sa Transfiguration Church. Tapos papunta rin ng Koi Pond at saka dun sa may Hanging Bridge. Tsaka malawak kasi yung property na to talaga. Kaya ang dami mong mapupuntahan.
Masarap pumunta dito ng gantong oras. Anong oras na ba? Ayan o. Ay, hindi kita. 8:30. 8:30 AM. Kasi konti pa lang ang tao. So, kung gusto nyo na makakuha kayo ng mga shots na wala pang masyadong photo bomber, best time na pumunta talaga is umaga. Dumating kami dito around 7, mga ganon. Tapos, medyo nakapaglibot-libot na ako ng konti, nakakuha na ako ng mga konting shots. So, yan. Ay, ang ganda oh. Ang ganda. Naririnig nyo ba guys yung mga huni ng ibon? Sarap niya sa tenga, no? Punta tayo dun sa may bandang baba. Dito tayo sa side na to, malilim. And then, let's go for, for the koi pond. Ayan, medyo may mga tao na rin na iba. Kita niyo ba? Ayan. Etong Dominican Steps na to, ito na rin yung daan paakyat dun sa Transfiguration Church, dun sa mismong chapel kung saan madalas ginaganap yung mga wedding ceremonies, ganyan. Pero hindi ko siya marerecommend kapag may mobility issues tsaka mga seniors talaga na hindi na kayang mag-walk ng mga matatarik kasi puro pataas talaga yung mga hagdan dito. Mas maganda yung pababa kasi maganda yung view. Ito kasi pag paakyat ka, nakatalikod ka dun sa mountain ranges eh. Pero mamaya papakita ko sa inyo. Yung view naman, kapag galing kayo dun sa Transfiguration Church, tas pababa kayo. Kasi dito rin kayo bababa kapag gusto nyong puntahan yung koi pond, at saka yung hanging bridge, at saka yung tent chapel. Ayan, nakarating na tayo guys sa Transfiguration Church. It's a good 5-minute walk, more or less. Pero kung medyo patigil-tigil ka because you need to rest, siguro mga 10 minutes, ganun. Depende talaga. Etong binabaybay natin ngayon ay yung likod ng Transfiguration Church kasi yung mga hagdan tsaka yung pathway paakyat dito, nakadesign talaga siya na one way para hindi salubungan yung mga tao, no? Para hindi nagkakaroon ng anong tawag doon, ng traffic or build up paakyat tsaka pababa para hindi siya magulo. So mamaya pag balik natin, papakita ko naman sa inyo kung saan dadaan pag pababa na kayo, and mas maganda talaga yung view doon, promise. So ayan, currently may mga tao na dito. Kanina nung dumating ako, wala pa masyado talaga, kaya sobrang peaceful tsaka solemn kanina. And ngayon kasi parang may dumating na entourage para sa wedding. Like the earth beneath fell away, and this blinding flash of memories played before my eyes, and all I saw was you.
fairness guys, ang ganda nung pagka-landscape nung garden area nila. Well-maintained siya. Kaya no wonder na ang daming gustong magpakasal dito. Kasi talagang napaka-solemn ganyan. Tingnan pa natin dito. Ang gaganda ng mga pine trees. Tingnan nyo guys, so dumarami na yung mga guest. Kaya tara, baba na tayo. Puntahan na natin yung koi pond. At one last look. Dito tayo. Kasi merong wedding event doon. Eh, hindi naman tayo invited. Pagdating ko kanina kasi wala pa sila. Tapos, after mga ilang minutes, ayun na. So, mag-explore tayo dito. Anyways, nakapag-shoot naman na ako ng mga kailangan ko. Kaya, carry na. Ngayon, ayan, punta tayo dito. Mag-explore na lang tayo dito. Ay, ang daming mga gagandang dito. Photo shoot spots. Ayan, ang ganda nito. Wait lang. Daanan natin to. Wow. Hala, ang ganda ng view. Left a star glowing in your eyes when I'm not aware. You left a scar. I fall into you. Yan. So, ninamnam ko lang yung magandang view. Tara, balik na tayo ulit. Ito din maganda. Yan. Ang ganda rin dito. Ayan. Anyways, ayan. Diretso na tayo. Pababaan tayo. Realize all again. Where'd you go? Where'd you go? Where'd you go? So ayan guys, 'di ba? Makikita nyo naman, sobrang ganda ng view kapag pababa kayo. Kasi kanina nung paakyat, hindi nyo siya talaga masyadong mabibigyan ng atensyon or manonotice kasi busy kayo dun sa ng steps. Pagbuno dun sa steps, no? Kaya kailangan maingat ka rin makbang kasi medyo mataas din yung baitang, ha? Kaya yan, kapag pababa na kayo, yan talaga yung opportunity nyo talaga na i-appreciate yung nature. Kasi overlooking siya talaga. Ako ngayon ko lang talaga siya nakita ng ganito kasi kapag pumupunta naman kami dito, doon lang kami talaga sa may prayer house, lalagay lang kami ng prayer request namin doon, ganon. So ito, first time talaga namin na ma-explore yung yung area na to. Kaya na-surprise din ako kasi ang ganda pala talaga niya. Kaya first hand talaga na reaction yung nakikita nyo sa video na to. Fall into you. So yun guys, medyo malapit na tayo, no? Konti na lang. So ayan na guys, ayan na ulit yung pinanggalingan natin kanina. Baba lang tayo. Ayan, nakababa na tayo guys, no? Bago tayo dumiretso dun sa koi pond, tsaka dun sa hanging bridge, pakita ko lang sa inyo tong mini falls dito. Kasi kanina wala pang tubig yan. Ayan, i-appreciate natin nang meron siyang dumadaloy na tubig. Ang ganda niya. In fairness, pwede kayong magka-picture dyan. So, ngayon, diretso na tayo dun sa koi pond. Tayo. Puntahan natin guys. Sumakit yung tuhod ko dun sa pag-akyat ng hagdan. Very nature-inspired talaga to, no? Kasi tingnan nyo, naririnig nyo ba yung mga, ano ba tawag dun? Kuliglig. Oh, malulobat na ako. Wait lang guys. Medyo malulobat na tayo. Wait. Kabit natin yung ating power bank. Dali lang guys. Power bank. Yan. 30%. So yan, pag dinre-diretso nyo, ay meron pala dito oh. Mamaya, pagkahanin natin.
Yan, so katapat niyan, ito. Dito nga pala sa right side, no, nandito yung entrance papunta ng Koi Fish Pond. Tara, puntahan natin.